Ang ganda ng ngiti ni Sandra nang pumasok siya sa silid ni Leonardo dahil bagong ligo siya at presko ng pakiramdam niya. Pinagdala siya nito ng damit at sa banyo na raw siya magbibihis, kaya't maiksing cotton short at spaghetti strap ang suot niya. Papahiram daw nito sa kanyang sariling silid kahit isang gabi lang. Pagbukas ng pinto, saka naman bumungad sa kanya ang papalabas na si Leonardo. Nakatapis lang to ng towel at basang-basa ang buhok. She was stunned to see him less clothing again. Shit! Wala talaga siyang masabi sa pagiging hunk nito. He was the perfect definition of a physically attracted man with a well-toned and muscular body. Hindi siya magtataka kung ba't maraming babaeng nahuhumaling dito. Patunay ang mga babaeng empleyado pa lang nito at mga guests sa farm na napansin ni Sandrang panay ang pa-cute kay Leonardo. This man has a perfect combination of good looks, charm, and confidence. Pwedeng ihanay sa mga sikat na artista o modelo sa Hollywood ang level ng sex appeal nito. O parang mas may dating pa nga ito eh. Dahil pagkot sa pagiging masculine and strong, may taglay din tong kapangyarihan at pagiging dominante na lalo pang nagpalakas sa personalidad nito. Nakaramdam na naman ng kakaibang init si Sandra nang mapatingin siya sa mga balikat ni Leonardo na banat at masyadong hubog. Mukhang hindi lang ito basta nagja-gym, batak din yata sa trabaho sa farm. Narinig niya kasi kanina sa restaurant na panay ang puri ng mga empleyado sa general manager ng mga to dahil parang normal na empleyado lang din daw kung tumulong sa mga trabaho sa farm. Marami rin siyang naging ex at sanay na siyang makakita ng lalaking nakahubad. Pero aminado si Sandra na isa man sa mga yon, hindi kayang i-match kay Leonardo pagdating sa pagandahan ng katawan. The appearance of veins in his V-line were also picture perfect. Gosh! She could just imagine what was inside the towel wrapped around his waist. Isang lalaki palang kilala niyang kayang itumbas sa nilalang na ito. Bago pa man pumait ang puso niya dahil sa nakaraan niyang yon, sumimangot na lang si Sandra nang tumingin siya sa mukha nito. Pinagbawalan mo akong magpakalat-kalat na nakatapis ng towel, pero ikaw okay lang? Reklamo niya. Hindi to sumagot, matiim lang na nakatitig sa kanya. Kinabahan siya nang suyurin nito ng tingin ng kabuuan niya. Hindi ka nga nakatapis ng towel, pero wala ka namang bra. Ganyan ka ba talaga kung humarap sa mga lalaki? Tumiim ang bagang ni Sandra. Nagsisimula ka na naman sa pagiging pakialamero mo. Hindi naman ikaw mahihirapang matulog na nakabra. Wala ka sa sariling bahay mo at silid ko ang gagamitin mo kung saan din ako matutulog. Lalong tumiim ang titig ni Leonardo nang bumalik ang tingin sa mukha niya. Kaya magsuot ka kung ayaw mong ako pa magsuot sa'yo. Gusto na naman niyang tumili sa sobrang inis. Ayaw na ayaw niyang inuutos-utusan siya. Pero bakit pagdating sa lalaking to ang bilis niyang sumunod? Nagpapadyak na tinungo ni Sandra ang kama kung saan nakapatong ang backpack niya. Binuhos niyang lahat ng laman noon sa sobrang inis. Tsaka naman padabog na kinuha ang kulay pulang brassiere. Lalabas na sana siya para sa banyo na magsuot nang bigla na lang gumana ang kapilihan niya. Ano kaya kung i-dare niya si Leonardo para malaman niya kung hanggang saan ang pagiging dominante nito at kung kaya rin ba nitong paikutin sa palad niya? Bit-bit ang pulang brassiere ay bumalik si Sandra sa harapan nito. Tumalikod siya at saka walang ano-ano hinubad niya ang spaghetti strap. Ramdam niya nagulat si Leonardo sa ginawa niya kaya't lihim siyang napangiti. Put it on. Pautos na sabi niya sabay abot dito ng brassiere niya. Why don't you put it yourself? Halos bulong pang reklamo ng binata. May mga kamay ka naman, di ba? I don't want to. May tagasuot talaga ako nito sa bahay. Personal made ko. Nakangiting pagsisinungaling ni Sandra pero pinigilan niya na mahalata ayon ng binatang nasa likuran niya. Unless may kilala kang ibang tao rito sa farm na magsusuot nitong bra. Naputol ang pagsasalita ni Sandra nang mapaigtad siya dahil nagulat siya sa kamay ni Leonardo na dumikit sa balat niya. Hindi niya nga alam kung aksidente lang ba iyon o sinasadya. At ang tanging sigurado lang ng dalaga ay ang pakiramdam niya na parang nagustuhan niya ang tila pagkaplos nitong iyon sa likod niya. Parang nabuhay lahat ng himaymay sa katawan niya. Kinikilabutan siya na hindi niya mawari. Napapikit pa si Sandra habang hinuhok ni Leonardo ang brassiere niya. Literal na pinigilan niyang hininga at nakagat ang ibabang labi. Shit, what now? May ibang ipapasot ka pa ba? Dahan-dahan pinakawala ng dalaga ang pinipigilang hininga na magsalita ang binata sa likod ng tenga niya at naramdaman niya roon ang mainit nitong hininga.
Ramdam niya kung gaano lang to kalapit sa kanya. Mabilis siyang humarap dito bago pa man dumikit sa balat niya ang mga labi nito. But it was a wrong move. Very wrong move. Dahil sa pagharap ni Sandra kay Leonardo ay napagtanto niya, halos gahibla na lang pala ang pagitan ng kanilang mga labi. Halos maduling na siya sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha. Tila naman nagulat din ito sa biglaang pangyayaring iyon. Marahan tong bumuga ng hangin, pero parang walang kakurap-kurap na sinlubong ang mga mata niya. "Stop playing with me, Miss Mondragon." Paanas na banta nito sa kanya at mas nilapit pa ang mga labi nito sa labi niya. Nagahalo na ang kanilang mga hininga at isang maling galaw lamang niya ay sigurado masasakop na ni Leonardo ang bibig niya. "Stop playing with me or else you'll see that I can do better. Better than you." Feeling niya ay pinagpapawisan na naman siya na malapot habang dahan-dahang bumababa ang tingin ni Leonardo sa mga labi. She could feel her rapid heartbeat. Ngunit pilit niya iyong nilabanan at umatras palayo dito. "Hindi ako nakikipaglaro." Pagmamaang-maangan na lang niya at saka nag-iwas ang tingin. "Nagpapasot lang naman ako ng bra." "Really?" Leonardo chuckled. "Akala mo hindi ko alam na kaya gustong-gusto mong magpalipas ng gabi dito sa kubo ko dahil balak mo akong akitin at paikutin sa palad mo? Gusto mo pa ring makuha ang posisyon ko?" Napailing ito at nang uuyam na tumawa. "Tama ba?" Pinamulahan ng mukha si Sandra. Hiyang-hiya siya dahil nalaman itong plano niyang nasa isip lamang naman niya. Pero paano? May kakayahan bang magbasa ng isip ang kumag na ito? Gayunman ay wala pa rin siyang balak na umamin at mas lalo na wala siyang balak na magpatalo. "Are you accusing me?" Galit na sita niya rito. "Huwag kang masyadong conceited dahil kung mga akit lang din naman ako para makuha ang magandang trabaho dito sa farm, bakit ikaw pa? Bakit hindi na lang ang may-ari?" Nakadama siya ng pagdiriwang sa loob ng dibdib niya nang makitang pagtiimbagang ni Leonardo. Namumula na rin ang mukha nito dahil sa tinitimping galit. Nakabawi rin. Isang hakbang ng binata ang pagitan nila at muling inilapit ang mukha sa mukha niya nang may pagbabanta sa mga mata nito. "Before you start messing with me, you should know first that I don't play games." He smirked handsomely. "I win them." Punong-puno ng kumpiyansa na sabi pa nito, bago siya ninampasan at tuloy-tuloy na lumabas ng silid. Nadagdagan ang pagpupuyos ng kalooban ni Sandra nang maiwan siyang mag-isa na nakatulala. Wala pa ni isa lalo't lalaki ang naglakas loob na hamunin siya. Hindi na nag-abala ang dalagang isuot ang spaghetti strap niya at dari-dari siyang sumunod kay Leonardo. Sa sala niya naabutan nito at akmang uupo pero mabilis na hinablot niya sa braso. "Don't underestimate me, darling." Pagkawika nun walang sire-seremonyang hinalikan niya to sa mga labi. Nararamdaman niya na para bang lalong palalimin ang halik na binibigay niya rito para lang iparamdam na mas magaling siyang makipaglaro. Hindi niya hahayaan na makaganti ito at sigurado titiklop siya. She even bit his lower lip and licked the sting away. Titig na titig si Leonardo sa kanya at parang di na humihinga nang pakawalan pa ni Sandra ang mga labi nito. Ngunit ngumisi lamang ito na para bang hindi man lang apektado. "You call yourself a player? Then nice meeting you. I'm a coach." Namamaos na bulong nito. Akala niya panalo na siya dahil sa ginawa niya, ngunit naalarma siya sa bantang iyon ni Leonardo. She could feel danger in him now. "Anong gagawin mo?" Nanlalaki ang mga mata ni Sandra nang bigla na lang nitong hinawakan na mahigpit ang pulsuhan niya. Her voice was shaking at siguradong nararamdaman din niya ng binata kaya lalong lumakas ang loob nito na itulak siya pahiga sa sofa. "Ano ang gagawin mo?" Bulyaw niya ulit dito na makita niya dahan-dahan itong tinatanggal sa pagkakatapis sa bewang ang tuwalya. Pilit niyang tinago ang kaba pero kahit ang mga labi niya ay nanginginig na rin sa takot. "I warned you and you didn't listen. Tuturuan na lang kita kung paano tama pakikipaglaro." Tuluyan itong hinubad ang towel at nahulog yon sa paanan ni Sandra nang pumatong to sa ibabaw niya. She was shocked. Her hands were very cold. Parang tatakasan ng malay habang naninigas sa sofa. And why not? His shaft sprang free before her very eyes. It's really big and so hard. At first time niya makakita ng ganon.
Mabilisan lang ang nangyari sa kanila noon ng estranghero sa bar, kaya di siya nagkaroon ng pagkakataong makita man lang ang pinagmamalaki nitong sandata. Binuka ni Leonardo ang mga hita niya. Sa sobrang takot niya, hindi naramdaman ni Sandra. Unti-unti na pala siyang nawalan ng malay. Leonardo! Tili ni Sandra nang ibuka nito ang mga hita niya. Gusto niya tong sipain pero hindi niya alam bakit di niya magawa. Sa halip para siyang batang natatakot, nagtakip ng mukha at sumiksik sa sofa. Walang bahid ng alak ang sistema niya ngayon, kaya't ganon ang reaksyon niya. Pero kung katulad lang na nasa bar siya, baka pinatulan niya ang lalaking to. Baka hindi niya maitanggi ang paghanga niya rito. Ang meron lang ngayon sa sistema ni Sandra ay ang natural na tapang niya na unti-unti ring natitinag dahil kay Leonardo. Seryoso ba talaga tong turuan siya ng leksyon dahil sa pakikipaglaro niya rito kanina? Wala pa akong ginagawa sa'yo pero ganyan ka na kung matakot? Sa halip, nanunuksong sabi nito bago niya ito tuluyang maramdaman sa ibabaw niya. Naramdaman din niyang umalis to sa bahagyang pagkakadagan sa kanya. Tsaka mabilis tinanggal ni Sandra ang pagkakatakip ng kanyang kamay sa mukha. Naniningkit ang mata niya nang sumalubong sa kanya ang nakangising mukha ni Leonardo. Good thing nakatapis na ito ulit ng ulo sa tuwalya. It's not funny. Idedemanda kita for harassing a guest? After kissing me? Sagot nito habang nakatitig sa mga labi niya. By the way, kung gusto mo talagang magtrabaho dito sa farm, wag mo na ulit gagawin yon. I will be your boss. At di ko hinahaluan ng personal ang trabaho ko. Shit, ang gwapo. Pinakalma muna ni Sandra ang kaba sa dibdib bago tumayo at inayos ang sarili. Sinuot ang spaghetti strap, bit-bit pa pala niya. Bigyan mo na kasi ako ng matitong trabaho para di na kita kukulitin ng ganito. Huwag naman taga-tanim lang. Mangiyak-ngiyak na reklamo niya nang tumayo siya sa harap nito. Kita mo naman di ako nababagay doon, di ba? I can be your secretary kung ayaw mo ibigay sa akin ang posisyon mo. For sure, mas may bubuga naman ako kaysa doon sa babaeng nakaupo sa labas ng office mo, no? Madilim ang tingin sa kanya ni Leonardo sa sinabi niya. Wala ka ba talagang ibang alam kundi manlait? Di ka ba naturuan ng magandang asal sa mamahaling school na pinanggalingan mo? Pagdiriin pa nito at nang uuyam ang mukha. Pinaikot lang ni Sandra ang mata at saka humalukib-kib. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Kesa naman sabihin kong mas magaling siya kaysa sa akin kung nakikita ko naman na hindi. Ang bagal nga niyang gumamit ng keyboard sa laptop. Parang bata, dagdag pa niya. Yun ang napansin niya sa sekretary nito nung nag-a-apply siya. Natawa ng pagkakambinata. Iba ka talaga? Bakit pa dito ka pa napadpad sa bukid ni Luis? Dahil nakatadhanang magkita tayo? Leonardo did not reply. Sa halip, tumingin lang ito sa kanya at bumuntong hininga. And she was confused. Bakit kaya hindi ito nakasagot? Nakaramdam tuloy siya ng panalo. Inaasar lang naman niya kasi ito eh. Hindi kaya katanggap-tanggap na magkatadhana silang dalawa. Siya na si Micaela Cassandra Mondragon ay mapupunta lang sa isang mambubukid? Kahit ito pa ang general manager ng farm na yon, hampas lupa pa rin to, no? Ni hindi nga makapagpagawa ng malaki at konkretong bahay. Mabuti na lang talaga at maaliwalas at preskong kubo nito, kaya komportable pa rin si Sandra. Matulog ka na at utang na loob. Huwag mo na ako istorbohin dahil maaga pang pasok ko bukas. At tambak ang trabaho naghihintay sa akin sa opisina? Sabi ni Leonardo nang talikuran siya nito. Then perfect. Matutulungan kita kapag ako ang ginawa mong secretary? Pahabol niya. Just fire that lousy. She paused when Leonardo irritatingly turned to her. Insult one of my employees again and you will know. Kumibot ang mga labi ni Sandra pero hindi naman nakasagot. Nagtataka siya kung ba't sa tingin pa lang ng lalaki kinabahan na siya at sapat na yon para manahimik siya na sana siya. Sana. Kung di lang niya to nakitang pumasok ng silid nito. Hey! Hey! Dali-dali, sumunod siya kay Leonardo para pigilan to. Where do you think you're going? Akala ko ba ipapahiram mo sa akin yung room mo for one night? Tumikwas ang kilay niya. Ilang segundo siyang tinitigan nito at kapag way tinaasa ng dalawang kilay. Kukuha lang po ako ng damit. O baka naman gusto mong ganito na lang ako hanggang umaga. Tinuro pa nito ang sarili na halos hubot-hubad na. Di naman napigilan ni Sandra na mapatingin din sa kabuuan nito. Naipilig pa niya ang kanyang ulo at muntik nang lumabas sa bibig niya ang salitang yummy kung di pa niya napigilan ang sarili. Kagat pa niya ang ibabang labi nang tumingin siya sa binata. Pwede ko namang i-share sa'yo ang bed ko. Basta't bigyan mo lang ako ng magandang trabaho. Umiling ito na halatang naiinis na naman. Bakit bang kulit mo?
Gusto mo ba talagang makatikim ng parusa? My decision was final. Pagtatanim lang ang trabaho na po pwede kong ibigay sa'yo dito sa farm. Kapag ba bumayag akong parusahan mo, bibigyan mo na ako ng magandang trabaho bukas? Paungulit niya. Wala talaga siyang balak matulog at gumising na taga-tanim lang. Hindi niya ma-imagine ang sariling nariligo na naman sa putik. No! Dahil kapag pinarusahan kita ngayong gabi, sigurado, hindi ka na makakapagtrabaho pa bukas? Why? Inosenteng tanong ni Sandra. Wala talaga siyang ideya sa tinutukoy nito. Ngunit nung dahan-dahang humakbang si Leonardo pabalik sa kanya, habang titig na titig sa mukha niya, saka lang niya unti-unting naintindihan yon. Because you cannot even move your legs after I got you to bed. Ngunit hindi na siya patitinag ulit sa pananakot nito. Dahil the more na pinapakita niyang takot siya, lalo lang siyang tatakutin nito. Alam na yun ni Sandra. She was bullied, right? Masyado kang bilib sa sarili mo. Do you think you can shit me? Pinamulahan to ng mukha na lihim niyang kinangiti. Dito nakapagsalita. Akala siguro patataran na lang siya ng ganun-ganun lang. Cat got your tongue, darling? Sinamantala naman yon ni Sandra. Nilapit niya ang mga labi sa tenga nito at saka bumulong. Minsan na ako naisahan. Hindi ko napapayagan na mangyari pa ulit yon. At isang kagaya mo lang? Pulang-pula na ang buong mukha ni Leonardo nang dahan-dahan siyang lumayo dito. Kaya i-relax mo yung alaga mo. Dahil ako magdedesisyon kung may mangyayari ba sa atin o wala. Pagkasabi noon, ngingisi-ngisi na nauna nang pumasok ng silid si Sandra. Pakiramdam niya nagtagumpay siya na makita niya. Hindi pa rin natitinag sa kinatatayuan nito si Leonardo. Ni hindi nito magawang lingunin siya. Nanigas na yata. You call yourself a coach? Panggagaya na naman niya sa tono nito sabay sara ng pinto.